Okay? Sobrang busy ang bunganga ni Maharlika. Kaya naman gustong gurgurin ng mga buwaka ng inang gobyernong bangag. So ngayon, ipi-play natin, may nag-send sa akin na galit ang NBI sa inyong abang lingkod. Alright? Okay. Patungkol dito sa ating mga ina-expose. Mga kababayan. Alright. Play natin. Play natin yan. Galing sa, play natin dito. Share lang natin. Tignan natin. Alright? Lakihan natin. Ang sabi dito, basahin mo na pala natin yung nakalagay. Yung kanilang headline, dyan sa Abante Radio. Tumigil siya. Akala niya ligtas siya dahil nasa Amerika siya. Yan ang sabi nitong ni Santiago. Sabi nito ng caption nila, Summit ng The Manila Press News Forum ngayong araw, ibinahagi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nagsagawa na sila ng case build-up laban sa vlogger na si Claire Maharlika. Yan. Dahil umano sa pagkalat ng fake news tungkol kay Liza Tanas na isinangkot sa pagkasawi ng businessman na si Paulo. Kayo ang fake news. Actually kayo, Abante, mali ang balita nyo. Nagbabala rin si Santiago sa iba pang mga vloggers na maging responsable sa binabahaging impormasyon sa social media. Pakinggan natin ang kanyang, watch again, tingnan natin to, ang kanyang statement. We know na nandun siya, nakabili siya. From the start, ha? Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakabili siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga... Okay, ito muna. Sabi niya, stop na natin, di ba? Sabi niya, we know na nasa Amerika daw ako, pero sa Pilipinas pinapalabas ang fake news. Kung di ka ba naman Julol? Julol, kahit sa Zimbabwe ako, kung gusto niyo akong panonoorin niyo, kaya pumunta ako ng Mars. Anong hindi, sabi pa niya may trolls ako. Tingnan natin, ha? Dali lang. Mga fake news, yung mga... Dali lang. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here. Okay. So, pinapalabas daw dyan sa Pilipinas yung trolls ko. Unang-una ako walang trolls. Ikaw na matandang Julol. Okay? Nandiyan na ba yung pulburon? Ikaw na matandang Julolis, nung, eto mo, nagalibat-libat ka na. Alright? Naglibat-libat na yung mata mo. Ha? July pa lang, nung in-expose ko ang video ni Bangag ng pulburon, ikaw rin, isa ka sa nagsabi na Julolis ka, na ako ay kakasuhan ninyo at makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil sinasabi nyong fake at AI yung nilabas tong video. Anong petsa na? Tanda. Ngayon, tatakot-takutin nyo na naman ako dahil nakikita nyo yung galit ng taong bayan. Mamaya sasagutin ko yung fake news nyo. Kayo ang fake news. Pakinggan muna natin ulit. Sa Philippines, ng inciting to sedition, cyber libel, bahala siya sa buhay niya. Bahala ka rin sa buhay mo, gago. Okay. Ay, kung tumigil siya, hindi siya nakakasiguro. Bakit ako titigil? Para manahimik na, para hindi ma-expose ang inyong mga pagnanakaw, ang pagsingot ni Pukutin, ang pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan, mga hinayupa kayo, gusto nyo tumigil kami? Hanggang sa dulo ng hininga ko, hindi ako titigil, tandaan mo yan. Kayo, July pa lang nananakot na kayo. Nakisyo makipag-ugnayan sa Amerika, sige nga. Buha ka ng ina, sige nga. Ang tagal naman, mag-iisang taon na. Akala niya, ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Okay, akala ko daw ligtas ako dahil nandun ako sa Amerika. Alam ko, nagpadala na si Liza Tanas at si Bangag ng assassins dito. Kaya talagang nag-iingat ako dahil gugurgurin nyo ako, mga inayupa kayo. Nakita nyo mga kababayan kung paano sila apektado sa isang Maharlika, sa mga vloggers dahil sa ine-expose natin. Pakinggan pa natin. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Uy, sinong taong bayan? Fake news ka. Nakita mo kung paano mag-react ang taong bayan dahil dito sa comment section mamaya palangga. Basahin natin kung totoo ang sinasabi nitong galit sa akin ng taong bayan. Yes, yung mga... Day Maharlika, may babala pa ba kayo sa isang vloggers? Kasi yun ang gusto nilang gawin. Vloggers, commenters, natakot ng mga hinayupak na to. Kasi nga, martial law 2.0 na ang nangyayari sa Pilipinas. Although undeclared, yan ang gusto nilang matakot tayo at nakita nyo naman ang ginawang pang-kidnap kay PRRD. Kaya malakas ang loob nila ngayon dahil nagtagumpay sila temporarily sa pag-kidnap kay PRRD. So tinatakot na tayong lahat at titigil. Ganyan ba tayo titigil? Buha ka ng ina nyo? Sige, magkaso kayo. 4 na nga na kaso pa lang ang hinaharap ko sa mga jutang gininang ito eh. Case dismiss nga eh, yung isa. Tapos 3 ang hinaharap natin. Kaso na pinal ni Zaldico. Ayan, yung hinayupak na yan. Ni Mel Robles, Zaldico nasangkot dyan sa anomalya sa Vicecam. Si Mel Robles nasangkot sa anomalya sa PCSO. Ang hinaharap ko sa isang designer na open naman sa public na nakasama din ni Liza dito sa kanilang party, may pakita yung video, na scammer. Yan ay funded lahat ni Liza Tanas. Lahat yung mga yan, pera ng gobyerno. Ang gusto nilang mangyari sa akin dito, panindakat na yun, dahil mismo sa bunganga nitong Julol na ito, ay, ano sabi nila? Mananagot ako. Anong sabi niya? Inciting to sedition. Sasagutin ko lahat yan. Cyber libel lang sinasabi niya. Vloggers natin ay naku, wag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang.
No? Katuwaan. Katuwaan ba yung pinapost namin na addict si Bangag? Hindi katuwaan. Ang Pilipino din natutuwa. Katuwaan ba na yung ginanang pagpo-post namin ng pag-kidnap nyo kay PRRD? Katuwaan ba yung pagharas nyo sa pamilya niya? Katuwaan ba yan? Kayo ang ginagawa niyong katuwaan, ang pagigipit sa amin lahat, sa lahat ng Pilipino. Yan ang totoo. Hindi, nagagalit ang buong Pilipinas sa akin? Ang NBI? Hoy! Meron tayong puting as from NBI, kaya magtigil ka, hindi lahat ng NBI galit sa akin, ikaw lang. At si Lisa Tanas, at si Bangag, at lahat ng mga kakampi niyang mga addictus. Play. Huwag niyong gawing katuwaan yung ating social media. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, ipapabuyin. Gumaganda, digital? Yes! Kaya nga kami nakakapagsalita dahil hindi nyo na kayang isuppress eh. I mean, you try to suppress us, pero hindi nyo na kayang pigilin katulad ng ginagawa nyo sa mainstream media. Dahil sa ibang mga mainstream media, you know, yung mga balita nyo kulang-kulang. Tignan natin ang mga palangga. Ang ating social media ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. So, pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Kayo ang kakalusin ng taong bayan, hindi ako. Tingnan natin, mga kababayan. I-fact check natin kung galit ang taong bayan kay Maharlika. Go. Tingnan natin yung comment. Alright. Okay. Sabi ng comment, sino naman may sabing galit ang taong bayan kay Maharlika? A whistleblower, yan, ng mga katarantaduhan ng gobyerno. Okay, yan yung mga comment. Tika lang. Ano ito? Bakit? View comments. Naghahang. Okay? Okay, nananakot na sila. Yung mayabang na sa ginagawa nila. Kaya pag di mo pinagtanda mga ito, ano yan? Nananakit na sila, yung mayabang. Anyway, basta mo ka naghang ko. Yun na yun. Stop sharing na natin para makausap ko kayo. Ngayon, ito pala. Dito. Yan. Ayan, dito nababasa ko na yung comment. Alright? Tignan natin to. Wait a minute, mga kababayan. Here we go. Okay. Ito, mga palangga. Anong sabi ng mga comment ng ating mga kababayan? Hindi po kami galit. Full support po kami sa kanya, sabi ni Angeli Bermudo. Hindi po kami galit. Full support po kami sa kanya. Mga tagasunod lang po ni Bangag ang galit sa kanya. Sabi gano'n ni Michael Aldipola. Hindi naman yun fake news, Mr. NBI. Totoo naman yung Bangag ka din pala. Sino pong taong bayan galit sa kanya? Sabi ni Joel Pascual. Taong bayan baka mo o kayo lang ang galit? O, kita mo? Kitang-kita nyo sa mga comment section. Sabi ni Dals Igorot. Sinong taong bayan ang galit sa kanya, sir? Ha, sabi ni Ken Jan. Galit sa vlogger. Sila kasi nagsasabi ng totoo, yung media, pinabayaran ni Bangag. Hindi kami galit, tanda, sabi ni Ellen Ukay. Baka kayo lang yun. Temo lahat, majority ng comment nagsusuporta sa akin. Dahil nagsasabi tayo dito ng katotohanan at lahat ng expose ko dito, eto na ang nangyayari. Ngayon, sasagutin kita. Number 1 na punto na sinasabing inciting to sedition. Kasi ngayon raw, sunod-sunod yung aking comment, ang aking post, mga palangga, sa ating Boljakan channel. Follow nyo yan, yung ating Boljakan. Yan po yung ating 190K. Dapat 5 million na yung follower kung hindi nila pinatanggal yung isang Facebook natin. Here we go. Ano inciting to sedition dito? Kasi pinakita ko dito, mga kababayan, nakagalit na galit sila. Tingnan mo, 1 hour, 2.1 shares. Nagbabiral lahat, 3,000 shares, 1.5 shares, 4,000 shares. Itong aeroplano na sinakyan ni Bangag, di ba? Pinag-usapan natin to. Ayan, sabi ng GMA. Ayan, di ba? Basahin ko. Ayan si Bangag, gamit yung aeroplano na yan. Ang sabi ko, anong inciting dito? Ebidensya ng sabuatan ni Marcos, Bangag at ICC. Parehong aeroplano ang ginagamit sa pagkidnap kay PRRD at ginamit ni Bangag. Kita ninyo, ang mismong aeroplano na ginamit ni Bangag ay siyang ginamit sa illegal na pagkidnap kay PRRD. At ngayon, kunwari, walang alam si Bangag. Wala siyang kinalaman. Sino ang niloloko ng mga jutang gininang to? Malinaw na may sabuatan at hindi natin dapat palampasin ito. Malinaw na mga sabuatan ng mga mafyang traidor laban sa Pilipino at kay PRRD. Huwag tayong pumayag sa pambubudol at paninindak sa atin. Ang taong bayan ay gising at hindi basta-basta paluloko sa peking drama ng pulboronic administrasyon. Inciting ba yan? Sinabi ko ba sa taong bayan na, pumunta kayo at tsorbahin nyo lahat sila? Ang sabi ko, mag-speak up. Pag sinabi ko sa mga pulis o mga military, ano pang inaantay ninyo? Bangag ang presidente ninyo. Mag-speak up kayo, mag-voice out kayo. Sinabi ko ba sa mga military at sa mga pulis? Na bitbitin nyo yung kanyang yung mga sandata at, gurgurin nyo si Bangag o lahat, ganyan. May sinabi ba akong ganyan? Julul, masyado kasi kayong nabuking. At yung sinasabi dito ng Abante, okay? Ang title kasi nila na inuugnay ko daw, yung namatay na tao doon sa nasilisa ang tawag dito, ang suspect o gumorgor. Napaka-fake news kung yung mga walang hiya kayo. Ang sinabi ko unang-una na ayon sa ating puting ahas ay na-hold si Lisa Tanas dito sa Amerika dahil tinatanong o kino-question in related doon sa pagkamatay ng isang kasama nila. Na during that time,
nung binag natin yan, kaya nga hindi ko yan in-identify. Dahil hindi ko sure kung sino yung namatay. Isa ba ang namatay? 2, 3, 4 ba ang namatay? Ang sinabi ko lang ay hinold si Lisa Tanas. Then naglabas itong PO, tawag dito? Presidential Communication PCO na wala daw katotohanan na detain. Kaya na ba umamin kayo mga putang mga buwakan ng inan nyo? Kailan kayo umamin? Ito nga yung pagiging addict ni Marcos, ayaw magpa-hair follicle. Kailan kayo aamin? Tapos hindi kasuhan nyo. Dagdagan nyo pa yung kaso ko. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling mangsindak sa akin. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, putang ina nyo. Hindi ako magpapasindak sa mga adik na katulad ninyo. Nakatwitness ng taong bayan sa panggigipit nyo sa akin, sa mga vloggers dyan. Imbis na asikasuhin nyo ang problema ng bayan, krimen, yung namatay dyan na foreigners sa Boracay, nasa akin yung picture, di ko lang pwede pakita, na nabukaka, ginurgor ng mga adik dyan, kung sino man yung nagugurgor sa kanya. Yan ang asikasuhin ninyo. Peace and order sa Pilipinas, wala na. Tapos vlogger at si Maharlika, kailan nagsabi yung totoo yung gobyerno nyo? Pakita natin ulit ito. Ito. Kailan nyo to? July nyo pa to sinabi, nakakasuhan nyo ako mga hindot kayo Nakita nyo yan? Basahin ko lang uli, mga kababayan. Bago ito, ituloy ko lang muna yung thought ko doon sa yung sinabi kong naho. Babasahin ko uli yung muna. Basahin ko muna uli yung informante, yung sinabi sa atin ng informante. Dahil exactly ito yung sinabi ko. Excuse me. Alright. Anong sabi sa akin ng informante? Alright, asan na yung message niya? Lisa Tanas. Okay? Wait a minute. Ang sabi niya, kaya sabi ko nga na allegedly, na-hold si Lisa Tanas dahil kinu-question in relation doon sa pagkamatay nung kanilang isang kasama sa entourage. Hindi ko sinabi na si Lisa Tanas ang gumurgor. Mga ulol. Dahil ayon sa ating puting ahas, na di umano, allegedly, I use that word kasi wala pang coroner's report na yung biktima ay nagurgor dahil na-overdose sa D. Diba? Kaya sabi ko, mag-update ako kanina, nag-update ako kung meron ng coroner's report. Yan ang sinabi ko. Hindi ko sinabi, mga palangga, sigurado ako na si Lisa Tanas ang nagsalaksak ng pulburon sa bunganga nitong biktima na ito. Did I say that? Huwag niyo akong tinatakot-takot. Tayo ba natatakot after all sa ginagawa sa atin? Sa ginagawa sa ating lahat. Diba? Kasi mga palangga, kaka-check ko lang nung coroner's report, wala pa. Dali ang coroner's report, wait a minute. Ito. Kasi-check lang natin. Pakita ko lang sa inyo, no? Or here we go. Ito, inaabangan ko actually. Ayan yung coroner's report. Ayan dito sa medical examiner. Para babasahin ko lang. Ano ang sabi dito? For more case information, sabi niya dito, ang status right now is still pending. Okay, deferred o iniimbestigahan pa. Pending additional investigation. Iniimbestigahan pa kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay nung kasama ni Lisa Tanas sa entourage niya. Di ba, meron nang nag-message sa akin na pinost ko na palangga, yung namatay daw first time na tumira ng pulburon. According to that, Kaya nga may nag-message naman sa akin, kakilala mismo nitong itong biktima. Sabi niya, actually hindi first time yan palangga. User daw talaga yan. Yun ang sabi sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, aantayin natin ang report ng coroners o medical examiner kung ano ang cause of death. Although, doon sa website ay mukhang na-release na yung bangkay ng tao. Mukhang na-release na. Pero mga kababayan, kasi usually, kapag inimbestigayan, kukuha lang yan sila ng mga samples. Urine, yung mga, let's say nga, napag-usapan natin ni Atty. Glenchong, yung kung ano yung may mga fiber o kung anong, mga substance na makikita. Sa buong katawan, magsimula sa sapatos, sa brief, sa lahat, sa buhok, di ba? Chine-check yan at talagang inimbestiga yan, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan kumakalap sila ng mga ebidensya kung ito nga ba siya ay tumira, pinatira, sinaksakan, forcibly, katulad ng ginagawa nilang pag-force kay Pangulong Duterte na paglipad sa The Hague. Tinitignan lahat ito mga kababayan ng coroner dito sa Los Angeles kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Lahat ng medical angle kung ano ang merong baka mamaya nabagok lang yung julo niya or whatsoever. 'Di ba? Pinag-usapan din natin yung toxicology, kung ano yung mga substance. May alak ba? Ano ba siya? Not only illegal na pulburon o illegal na D. 'Di ba? Anong substance? Baka mamaya pinalunok ng Clorox, Sonrox, pinainom ng ihi, pinainom, yung mga ganong angle. Ano yung cause ng kanyang pagkaligwa? Kasi inalam natin dito sa website, okay, ng yung mga coroners, medical examiner, na ang process pala niyan, ang timeline pala niyan, kapag may mga kaduda-dudang pagkasawi ng isang tao, ang ginagawa niyan, ino-autopsy, di ba? 1 to 2 days. Ngayon, ang medical examiner o yung coroner, mga palangga, tinitignan ngayon, yun nga, sinasabi natin, yung toxicology test, at kung merong sinapak ba siya, may mga trauma ba, at kung ano-ano pa, tinusuka. Those are basic or yung
format, yung normal procedure na ginagawa ng mga nag-autopsy o ito yung mga tinatawag nating coroner. Pero sa Pilipinas kasi, hindi yan na ipapractice halos sa atin dahil nababayaran lahat. Tinitignan ko ano yung blood ano niya, may alcohol content, 'di ba? Lahat nga, urine sample, yung mga skin test na tinatawag. Para ma-detect kung baka sabi ko nga baka pina-ingest ng ng tubig, pina-ingest ng kung ano man na mga chemical. At napag-alaman natin kaya pala ang tagal-tagal kung hanggang ngayon nangyari kasi 'yon na tsugi siya nung Saturday, Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday pa lang, so 4 days. So ayon dito sa coroner's website na 4 to 12 weeks pa pala yan. Usually 4 to 12 weeks malalaman kung ano ba talaga yung toxicology test na tinatawag or testing, kung ano yung mga mga illegal o kung meron man ang makikita sa bloodstream niya o sa urine niya or sa buong katawan niya. Then, kapag medyo komplikado, ang sabi dito, pwedeng umabot sa, ayan, yung final report daw ay 6 to 12 weeks or more. Ngayon, mga palangga, yung coroners ay ipa-finalize niya na yung cause of death nitong taong ito. Ngayon, ang question ko, ang sabi pa dito, pero hindi didetain yung katawan ng namatay. Kasi sabi dito, in most cases, the body is released to the family within a few days after the autopsy. Usually 24 to 72 days. Kasi syempre, kailangan mag-mourn ng pamilya, di ba? At since nakuha na yung mga sample na yan doon, sa laboratory na lang sila magkakatalo. Ngayon, mga palangga, ang sabi dito, the final toxicology results do not need to be completed before releasing the body. Sabi dito, if the death is under investigation, katulad ng kung may homicide or foul play na kaduda-duda, then authorities may delay the release under further examination. Kaya nga dito mga kapapalangga, nung tinignan natin sa website, may nakalagay dito, okay, basahin natin, may nakalagay dito pending, di ba? Deferred, pending additional investigation. Additional. So kung this is just my opinion. Kung namatay siya ng natural death, bakit hanggang ngayon? Di ba pag namatay ka na inatake ka sa puso, right away malalaman yun eh. Pero bakit meron ditong additional investigation? Yun lang naman yung tanong natin. So ngayon, hindi ko sinabi na si Lisa ang gumorgor dito. Pero ang sinasabi ko, na yung mga taong nakapaligid sa kanya, bago siya namatay, after siya namatay, kasi sa hotel naman siya namatay eh. Makikita naman sa CCTV, siya sabi ko nga, I hope na ang mga coroners, ang mga medical dito, mahirap kasi ang nababayaran dito sa Amerika kasi takot yung mga yan matanggal ng lisensya. And I hope walang magkaroon ng ganong bribery. Dahil si Lisa Tanas, magaling sa bribery yan. Magaling yan sa mag-bribe ng tao. Kaya huwag niyo akong sinisindak-sindak. Dahil sinindak niyo na ako eh, Jutang Generis, naalala niyo yon mga palangga? Nung nilabas ko ang pulboronic video ni Marcos Jr., hindi nga lang NBI, PNP, AFP, DND, Malacanang, lahat kayo mga inayupa kayo, sinindak niyo ako. Saan na yung kaso ninyo? Tungkol sa pulbo na, we're talking about ang pag-addict ni Marcos Jr. At hinahamon ko kayo yung kaso mo, Lisa, na ikaw ay kidnapper. Kinidnap mo ang 2 bata sa Turkey, in-extract mo. Ginamit mo si Teddy Boy Locsin Jr., ikaw, Teddy Boy, at ang asawa niya na si Maria Lourdes Barcelon, doon sa video, di ba, na pinakita ko na milyon-milyon na yan, kumalat na yan, kinidnap mo ang 2 minor de edad dahil gusto mong tulungan ang friend mo na si Francis Lloyd Chua. Abangan nyo nga yung video, malapit na yan. Sabi ko kahapon, baka ngayon. But since marami tayong mga developing stories, so, yan na yung ikaso mo sa akin. At itong pulboronic na ito. Dahil di ko naman kayo inuurungan, di ba? Sinasagot ko yung mga kaso ninyo. Dahil nakita ng taong bayan kung gaano kayo walang hiya. Dahil mas pinapanood kami, mas binabasa kami dahil sa inyong mga kasinungalingan. Maniniwala pa ba kayo? Papapananagutin si Maharlika kahit nasa Amerika hahantingin? Hinanting niyo na ako eh. Nagpadala nga kayo ng assassins eh. Gusto niyo ipadukot ako dito? Di gawin niyo. Makipag-ugnayan ka kay Papa Trump. Lolo ko yon. Sige. Di ba? Magpapag-ugnayan kayo. Ang tapang-tapang niyo. Hindi ka kayo makakuha ng appointment kay President Trump. Kailangan pang gumapang ni Lisa Tanas eh. Nag-atin pa doon. Sabi niya, gusto, ito pa, another Pero I think nagkalat na to sa TikTok or I don't know kung napanood yun na. Anong sabi ni Lisa Tanas sa kanilang mga post? Working visit daw dito sa Amerika. Tignan ko lang, basahin ko lang kung totoong working visit siya. Alright, tignan natin ha. Okay, Lisa Tanas. Ang sabi ng inayupak, nung pumunta siya ng Florida, tignan natin. Paano ka maniniwala sa imbalsamadong mukha nito? Kunyari, may eye allergies. Kunong abi, may eye allergies na natipalok pa sa kung saang pavement na sinasabi niya. Tapos nakita mo yung mukha niya, tinuslok ng formalin. My God, Lisa Tanas. Masyado kang insecure, masyado kang kawatan, kidnapper, addictus, benedictus. Yan ang ikaso mo sa akin. Hay, matagal nyo na dapat ginawa yan. Maniniwala kayo kay mga palangga?
Wala bang weight itong bunganga ko na sinabi ko, Lisa Marcos Araneta, First Lady, ikaw ay nangidnap ng 2 bata. Walang allegedly yan. Dahil may ebidensya yan. Ayaw mo magkaso eh. Na sinabi ko, ikaw Marcos, adik ka. Doon sa araw ng kagitingan, ang daming pulburon dito. Pero ang mga julul na AFP, bulag, pipi at bingi. Hinahamon ko, presidente niyong adik, kasuhan niyo ako. Dali. Dali. Para magkaalaman, para sa harap ng korte dito sa Amerika, i-present natin itong forensic result dito sa California na yes indeed, si Marcos Jr. ay adik at siya yung nasa video na ipinakita ko sa inyo dito mga kababayan, ay magkakatalo tayo sa korte, kaya ayaw niya magkaso dahil i-require ng korte, ng abogado nila, abogado ko, at independent, third party, okay? Para patunayan na ang sinasabi ni Maharlika, okay, na ipinalabas ni Maharlika na si Bangag ay certified addictus benedictus. Ayan, nakita niyo figure na yan. Ano sabi dyan? Basahin ko ulit. Baka nakakalimot kayo. Figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. Ibig sabihin, ang video ay genuine, legit, totoo. Kaya gusto niyo akong ipagurgor, gusto niyo akong dukutin, nagpadala kayo ng assassins kasi nagbubuking kayong mga julul kayo. Yan ang katotohanan. Habulin niyo ako? Edi, bring it on. Ano sabi dito? Conclusion. Ito, pakita ko lang ha. Yan, conclusion yan, mga palangga. After conducting a thorough, ang file kasi pangalan ko, no? Basahin natin. After conducting a thorough analysis of video file by, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an altered recording. Saan na tayo? Recording. This conclusion is based on the detailed examinations of the file structure, visual content, and other key attributes. Kaya ayaw niyo magkaso. July pa yan. Tapos ngayon masuhan si Maharlika inciting sedition, cyber libel. Eh, kasuhan niyo na lang ako nakasuhan. Mag-invento na naman kayo ng address. Diyan sa number 69 ba yun? 62 Drive. Diyan sa Pasig. Eh, puta. Ang dami ng kaso ni Maharlika. Ito po ang price ng isang nagsasabi ng katotohanan. Kahit ako hindi kasing edad ni Pangulong Duterte, hindi ako takot mamatay sa ngalan ng katotohanan. Kayong mga duwag, yung amo mong bangag na pulboronic, kayong sumisira sa kinabukasan ng Pilipino, nagnanakaw sa pera ng bayan, bicameral report na binlangko at nilagyan nyo ng pera, PhilHealth na ang mga nagdadialysis, nagkakasakit ngayon, walang maipagamot dahil ninakaw nyo ang mataas na presyo ng bilihin, 5,500 flood control na sinungaling ni si Bangag, na ninakaw nyo lahat ang kidnapping, ang smuggling ni Lisa Tanas, ang pag-appoint kay Michael Ma na iskinubli nyo sa taong bayan na walang proper document pero nagpa-function siya as special envoy to China. Yan ang sagutin nyo sa taong bayan. Hindi kami na mga vloggers na nagsasabi tinataya namin ang buhay sa ngalan ng katotohanan. So bring it on. Buisit kayo. O anong ginawa niyo sa Pangulo? Yan, illegal. Lahat ng kailigalan na sinasabi niyo. Ito, working visit ni Lisa. Ito, bago ko makalimutan. Sorry palangga. Ano sabi niya? Wrap up, may video. 2 days ago. Ayan, siyempre, gawa-gawa. Wrap up, working visit to the United States. Participation in meeting of the minds, the Manila International Festival. Ulol, alam mo anong ginawa mo dito, Lisa Tanas? Huwag kang magsinungaling. Nagparty ka. Ano yan, pulboronic party? Ito. Kapasok lang. Ayan, panoorin nyo kung paano magparty ang alpot, patutot ng kidnapper. Huwag natin lagyan ng sound. Nakita mo yan? Yan. Working visit yan. Working visit yan, mga palangga. Okay, tignan natin. Ayan. Pasayaw-sayaw. Sa Waldorf yan. Nakapunta ako dyan sa, ayan. Working visit yan. Pera ng bayan yan. Sino ang nagbayad ng hotel dyan sa Waldorf dahil I've been there? Mga palangga. Pasayaw-sayaw. 1 minute lang ba yun? Ayan, marami pa pala. Ayan, kasama nila si Jokoy. Ayan, pasayaw-sayaw, working visit yan. Sige nga, yan ang first lady nyo. Kasama ba sa working visit yan?
Akala mo 16 anyos na bigatot? O sige. O, ano, papasinungalingan niya. Bakit hindi mo pinapost yan? Bakit hindi nila pinapost yan na itong ginagawa? At dapat sila may transparency and accountability sa taong bayan. O, ayan, nagbiga-biga dyan. Sige nga. O, nag-alpot-alpot. O, yun lang mga kababayan. Working visit ka mo? Kaya nyo gustong ipagurgur si Maharlika. Kaya gusto nyong kasuhan ang mga vloggers. Kaya gusto nyong ipakulong kaming lahat. Sinasabi nyo, trolls, ako pa ngayon? Ikaw, Santiagong gurangtot ka? Wala kang pinagkagurangtotan. Anong trolls? Magpakita ka ngayon ng ebidensya na may trolls ako. Si Lisa Tanas, buntahan nyo sa kanyang Facebook, lahat trolls halos ang nagko-comment. Si Bangag, lahat trolls. Ako, may kapasidad. Tangay na, kung ako ay bayad ng China o Pogo, dapat the moment pa lang na si PRRD na dinala sa Hague, lumipad na ako, inunahan ko siya because I can go anytime if I have the resources and everything. Kung ako ay bayad ng Pogo o China. Mga ulul. O, kita niyo mga palangga? O, asan ang kaso ng mga hinayupak na yan? Bring it on, NBI. Tangay na. Bakit di nakasali yung DND, PNP? Kasi gusto niyo akong dukutin dahil sa Pilipinas wala ng batas. Kasi kaya niyong i-twist ang batas, pati mga nangamatay, pati mga cause of death ng tao, kaya niyong palabasin na heart attack o ganito, ganyan. Kaya niyong bilhin ang mga tao. Nagkamali ka, Lisa Tanas, dahil hindi mo ako kayang bilhin. Kaya na-expose kayo ngayon. At kayo naman na nanonood sa akin, na since na nag-expose dito, nagkamali ba si Maharlika sa lahat ng in-expose ko sa inyo tungkol sa smuggling, tungkol sa appointee ni Michael Ma, na-involved sa smuggling? Ako ba nagsabi na siya ay smuggler? Yan si Michael Ma? Mismo ang Congress. At pinigil nila ang hearing patungkol dyan. Alam nyo na yan sa mga nakaka-follow sa akin. Paulit-ulit na lang tayo. Wala nang batas sa Pilipinas. Kaya sinasabi ko sa inyo, manindigan kayo. Lumabas kayo sa kalsada, mag-speak up kayo. Inciting to sedition ba yan? Ang inciting, ang threat sa tao, yung ginawa ni Torre, yung panggigipit, unahin natin sa QJC, ang panggigipit, pangaras sila kay June Abines, nung pinasok nila yung bahay, yung harap-harapang ginawa nila kay Kitty, kay Miss Hanilet, kay Pangulong Duterte, na anong sinasabi ni Torre? Anong sinasabi niya? Hilain ko yan. That is completely threat sa Pangulo. Nasasaktan nila yung Pangulo. Yung pag-kidnap nila kay Pangulong Duterte, maliwanag pa sa sikat ng araw na kayo ang manggugurgor ng tao, kayo ang mananakit. Dahil yung ampon ni Lisa Tanas, noong 2022 pa lang, may threat na yan. Although hindi niya sinabi ang pangalan ko, pero ang sabi niya exactly, may tatagilid na vlogger. Kasi gusto nila akong lahat ng remedy, illegal remedy na gawin nila, ipatumba ko, di ba? Yan ang gusto nila. Dahil ngayon, lahat ng expose ko, kayo dyan na dating, well, I love you guys. Yung mga dating hindi naniniwala, you're up, you're gising, you're awake. Marami pa nagalit sa akin, totoo yan. Ano ba si Maharlika? You know? Nagsimula tayo sa babaeng ahas. Then, December of 2022, in-expose ko ang smuggling sa sibuyas. No. Then, yung smuggling ni Michael Ma noong January 2023, sunod-sunod na. Lahat yung in-expose natin, yung pagtanggal kay Attorney Vic, pagtanggal kay Attorney Vic, sa sampalan ni Kuting sa eroplano. Ano pa? Ano pa gusto nyo? Lahat yon lumabas dito sa channel natin. Kaya gusto akong ipagurgur. Tangay na. Kala naman na takot ako. Sabi ko nga sa inyo, mga babayan, hindi ako sa nagyayabang. Wala pang laban sa buhay ko. Kahit physical, na umatras ako. Basta lumaban lang kayo ng parehas. With boxing gloves. With kung gusto niyo, hinahamon niyo ako, hindi ko yatrasan. Basta wag lang traidoran. But I know traidor kayo. Kahit babae ako, kahit ikaw Uling, Torre, ikaw Santiago, kung hahamunin niyo ako, hindi ko yatrasan. Lalo na ngayon, na nagbaboxing na ako, iba na naman ngayon ang gym ko, may boxing ako, may kung ano-ano. Di ba? may punching bag tayo dito sa bahay. You have to speak up, mga kababayan. Galit na galit sila, kasi ngayong araw na ito, mga palangga, inciting to sedition, kayong nagpapakita na sinisira nyo ang taong bayan. Kita nyo, galit na galit sila, dahil recently yung in-expose ko, na bata, na 14-year-old, na kinidnap. Di ba? Ang sinungaling na DILG, may hot pursuit noong February 25. Pero inulat natin, February 23, nagbayad na ng ransom ang pamilya. Ang true enough, may umamin, dyan mismo sa anti-kidnapping na walang hot pursuit at nagkabarihan ahead of time doon sa press release o press conference nito ni John Vic Rimulya ng DILG. Kaya
Kaya sila galit na galit sa atin dahil ang mga palanggana, ang mga kababayan natin, wala na kasi kayong matakbuhan eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, lahat ng alam nyo, total, papatay naman ako ng mga yan, kapag nakatsyempo sila, lahat ibigay nyo na sa akin. Video, kaya nga dyan sa mga lost, yung mga missing sabongeros, na may video kayo, na nanawagan ako, na allegedly si Boying Rimulya ay tumanggap ng 150 million, okay? Diyan, galing kaya Atong Ang, i-forward nyo na sa akin lahat. Dahil dyan sa mga namatay, yung mga pamilya ng mga namatay na sabongero, ibigay nyo na yan sa akin. Sasaluin ko na lahat. Parang si Pangulong Duterte. Di ba? Kung yun ang maging kapalaran ko, be it. Only one life to live in this world, darling. Natikman ko ng lahat ng masarap na kape, so ano pa ba pangarap ko? Yun lang naman kaligayahan ko. Di ba? Magkape-kape sa inyo with friends. Anyway, dahil galit na galit sila mga palangga, bakit hindi nyo sabihin? Ito, mga kababayan. Bakit Presidential Communications hindi nyo binabalita na may namatay sa inyong kasama sa entourage ni Lisa Tanas? Yun yung tanong. Kasi nagre-release kayo ng mga balitang kulang-kulang. Saan namatay? Sino ang namatay? Ano ang ikinamatay? Anong oras and everything? Wala. Gusto nyo, ano ang masama doon? Let's say may namatay kayong mga kasama. Nakalagay doon for untimely passing of our friend Juan de la Cruz, who died in this hotel in Beverly Hills. Bakit hindi maglabas kayo sa PCO? Maglabas din kayo sa media. Bakit kayo mga media, kayo mga yawa kamo, ang inyong mga report kulang-kulang? Nagre-report kayo ng pagkamatay, pero hindi nyo nilagay name, place of death, pinangyarihan, cause of death, sinabi ko na yan. Bakit? Isang malaking question mark. Bakit ayaw nyong i-report? Ikinahiya nyo ba ang kasama nyo? Ayaw nyong ibalita na namatay siya sa Beverly Hills? Na napapaligiran siya ng kanyang mga kaibigan? Di ba masarap mamatay ng kasama mo, yung mga kaibigan mo? Di ba? Kung ako ay mamatay na natulog lang, kasama ko yung naghalakhakan tayong lahat. Ha, like mga friends. Tapos biglang umupo ako ng ganyan, at hindi na ako bumangon, namatay ako. That's a peaceful dying. Ang sarap mamatay ng gano'n, di ba? Walang kahirap-hirap, tulog ka lang, hindi ka na nagising. Lahat naman tayo mamamatay. Pero ang question, bakit hindi ninyo inuulat na ang taong ito ay namatay sa ganitong lugar, sa Beverly Hills, at doon sa pangyayaring yun, if we talk about cause of death, mga kababayan, wala pa nga coroner's report. Pero mga palangga, sabi ko nga sa inyo, nagpapasalamat ako kasi lahat kayo gising. Tatanggapin ko lahat kung ano man ang kaso nila. At sinasagot, sinisindak na ako ng mga yan, di ba? Di ba dati, Marlica, magbayad ng 2 billion, ulul. Naka 2 million ba kayo? One case dismissed with prejudice. And I'm fighting pa sa 3 kaso. And now, yung kaso mo, Santiago, inciting to chuchu-chuchu, sige. At cyber libel, hindi naman na bago yan. Di ba? The moment sabi nyo, may mga nagsabi, umuwi ka dito sa Pilipinas. Sige nga. Uuwi ako para tamnan ako ni Lisa ng 1 toneladang pulburon. Ano ako, gago katulad nila? Katulad nyo, mga bangag? Hindi pa ako nababangag katulad ni Marcos Jr. Dahil ako walang bisyo, kahit sigarilyo. Ang bisyo ko lang pala kape, yun lang. Yan lang. Pero addictus. Never ever in my whole life, darling. Ano sabi dito? Okay, sabi ni Wilmina, lumabas na sa statement ni Piso na hindi daw na-detain si Lisa Tanas sa LA. Sinabi ko ba ang word na detain? Sinabi ko na hold for investigation according to my source. Iba ang na-hold kaysa sa ni-detain sa bilangguan. May sinabi ba ako dito na si Lisa Tanas ay nakulong? Kasi normal proceedings yan. Na kapag may namatay, may kaduda-dudang foul play, o let's say for example, namatay sa suspected D-overdose, natural kahit pamilya ay imbestigahan. Hindi dahil sila ang suspect. Kundi imbestigahan sila, person of interest sila. Dahil may possibility, baka nga sila ay pinalunok nila or whatsoever. Pero wala akong sinabi na siya ay, yes, Lito Librando. May sinabi ba ako dito na siya ay nakakulong ngayon sa Los Angeles jail? Did I say that? Wala. Ngayon, kaya galit na galit si Lisa Tanas kasi binubuking ko lahat ng kaputahan niya dito sa Amerika. Tignan nyo, yung makakapapasok lang yung pasayaw-sayaw niya. Anong sinungaling doon? Imagine nyo mga palangga. Maharlika versus Bangag government. And you're there na nag-support sa akin. Continue 100% Yolanda Zapanta. Thank you very much palangga. Ayan, pambili ng kape. Thank you. Tao po ako, may picture po ako, hindi po kami trolls, nandito po kami para malaman ng tao ang nangyayari sa bansa sa pamamagitan ni Mama Harlika, sabi ni Sweet Angel. Thank you palangga. Kailan tayo nagbayad ng lalabas? Ang sabi? News now, sabi ni Ben, si Pangulong Duterte nasa ospital, si PRRD. Kasi nga, di ba, parang pinacheck talaga siya dahil sa kanyang age. Di ba? So, tingnan natin baka may Grace Losinio, thank you palangga.
thank you. Tingnan natin dito. Ano sabi dito? Tingnan natin kay Palangga kung mayroong update tayo. May nag-update sa atin mga kababayan eh. Ano sabi dito? Meron. Sino to? Isang miyembro ng Special Action Force na ano to, totoo ba to? Na pinapok umano ng cellphone ni Hanit Abansenya, nagtamo ng malaking bukol sa ulo. Mukhang nagpapukpok ito Oh my God! Tignan nyo yung drama nila. Baka self-inflicted ito. Nakita nyo naman doon sa video. Kita nyo? Oh my God! Imposibleng ganito. Oh my God! Mga kababayan. Ang mga kasinungalingan, ipakita lang natin Okay, pakita ko lang Panibago na naman kasinungalingan ng mga to. Alam mo, pwede yan pa-forensic kung sinong pumukpok sa kanya. Nakita ko yung pukpok, hindi naman ganun kalakas. Dahil nga, inaras niyo yung tao. Kahit nga ako, kung nandoon ako, hindi lang pukpok mararanasan niyo sa akin pag ginanon niyo ako Ayan, mga Palangga, bagong kasinungalingan ng gobyerno. Isang miyembro ng Special Action Force na pinukpok umano ng cellphone ni Hanit Abansenya, nagtamo ng malaking bukol. Maniwala kayo ganyan ng bukol? Sinong pinagpasapak dyan? Hindi kami tanga. Ganyan? Maniwala ba kami? Amelia Cruzada, thank you Palangga. Ray Aresa, thank you so much. Maniwala ba kami na pinukpok? Maniwala ba kayo na ito ang natamo niya? Ganyan? Maniwala ka, pinukpok ka ng cellphone, ganyan? Nakita ko gawin, halos hindi nga nakaabot yung kamay ni Hanilet. Magaling mag-fabricate ng crime ang gobyerno ni Bangag. At dapat yan, titignan din yan, pwede yung imbestigahan. Alam nyo, yung mga projection, pati nga mga blood spatter, tinitignan yan. Ay paano forensic investigation shows? Yung mga articles, nagbabasa tayo ng mga ganyan. Alam natin, kung ako lang ay coroner, kaya kong i-rule yan. Kung yan ay self-inflicted, o ito ay pinakpok ni Torre or something, baka sabi ni Torre, sige nga, baka pwedeng ganun kaya na dito, pukpukin kita para magreklamo tayo kay Abansenya. Nakita nyo? Ginagago na kayo. Kaya sabi ko, lumabas kayo at mag-speak up. Ipaglaban nyo ang inyong bayan. Hindi ko sinabing lumabas kayo na manggurgur kayo. Sabi ko, speak up. Is that inciting? Pag sinabi ko na ang mga, may mga nag-message sa atin na nagkaroon na ng mga dahan-dahan na nagre-resign yung ibang mga pulis, nandyan sa social media, sa Facebook. Pag sinabi kong mag-mass resignation kayo dahil ang presidente nyong adik, hindi yan inciting. Kalayaan yan ng isang tao ng pagpapahayag dahil sukang-suka na kami sa bangag. Pero kung sinabi ko na pag sinabi ng isang tao, mag-mass resignation kayo at puntahan nyo yung ganito-ganyan at manggurgur kayo, yan ang inciting. Huwag kami, mga bangag. Ito, panibago na naman challenge sa atin mga Palangga. Pero naniniwala tayo dito mga kababayan na ang Pangulong Duterte ay makakauwi. Thank you. Miss Marceline, thank you so much. Galaxy, thank you so much sa inyo Palangga. Sorry. Ito yun mga kababayan. Kaya si Marlica gusto patayin ng mga yan, gurgurin ako Pag nagurgur ako Palangga, katulad din sabi ni Pangulong Duterte, pwede ba? Pag pareho na kaming gurgur ni Pangulong Duterte, gawan niyo ako ng rebulto katabi niya. Para naman maging anak niya lang ako pagdating sa rebulto man lang. Di ba? Hindi tayo takot sa mga yan kung lalaban na ng parehas. Mag-drug test si Bangag. Okay, sabi ni Palangga. Sabi ni Ben, si Bangag daw ay nasa Batangas. Anong ginagawa dyan? Sumisinghot? Magmamarshalo sila, sabi ni Bernice. Yun na nga, gagawin talaga yan. Gagawin talaga yan, mga Palangga. Sabi ni Ruth, pakisend kay Tatay Digong pang snack niya. Ayaw mo, pag nakita kami ni Tatay Digong, hindi lang snack bibigay natin sa kanya. Ruth, thank you. Yan gayon ang panibagong, inom ako ng water. Thank you, G. May reminder pa. Alright. Ngayon, mga kababayan, keep safe, stay alive, ma'am, and PRRD, kailangan kayo ng Pilipinas, sabi ni Liz Vergara. Mga kababayan, hawak mo naman yung cup. Cup natin to, Maharlika. Maharlika, kape-kape para sa bayan. Ayan, kape-kape para sa bayan tayo. Mag-hair follicle si Bangag. Yes, mag-hair follicle ka Bangag. Dahil sobra ka ng adik. Takot-takutin niyo ako. Tagal naman. Alam niyo, in-expect ko talagang kaso sa kanila. Yung sabihin nila na si Maharlika, yung kahit libel case. Di ba? Defamation case na sinabi kong adik siya. Kasi yun lang naman libelous yun kung hindi totoo. Di ba? Pero ang defense ko doon, truth. Then, ano yung truth? Well, the video. Testimonial ni Cathy Binag, kasama yan. Kasama natin. What else? Yung forensic investigation. Doon lang tayo magkakatalo. Nakakasawan ako ng isang libel case na sinabi kong kidnapper siya. Testimonya ni distressed mother, ni Sheena. Yung mga video, mga text messages. Lahat ng mga impormasyon through text, email, and everything, audio, whatsoever kung meron, I will provide to court. Kaya nga takot na takot, kaya yung takot na takot, umiikot ang tubong ni Lisa, gumagamit siya ng ibang tao na manggipit sa akin o mangharas. Kaso lang, na-underestimate niya na isang Maharlika hindi magbabaw sa mga bangag. Kay Pangulong Duterte, magbabaw ako. Pero hindi sa mga bangag. Sasaludo lang akong ganun.
Diba? Pero sa inyong mga bangag, never ever. Kaya wag kayong magsindak-sindak sa akin, ha? Ikaw, Santiagong Julol ka. Napakaduwag mo. Alam mong adik yung presidente mo. Putangin ng NBI, hindi ka dapat dyan. Dapat dun ka sa mga adictus benedictus. Dapat tumitira ka din dahil pareho kayo ng mga utak. Galit na galit sila mga kababayan dahil ang mga tao ngayon all over the Philippines, all over the world, ay pinapakita ang suporta kay Pangulong Duterte. By the way, ito bago ko makalimutan, galing dito sa Puting Ahas, may plano daw, si Bangag at si Lisa Tanas na si Bakin itong si Solicitor General Menardo Guevara. Dahil nga hayagang sinasabi ni Guevara noon pa man na hindi siya sang-ayon sa ICC. Oh, tatanggalin daw nila yan. I'm not sure kung kailan, pero yan ang mga nakarating sa atin. Kasi nga, hindi pumapabor si Guevara na may jurisdiction ang ICC sa atin. Dahil sumasalungat, possibly talagang tatanggalin nila. Pero ang question ko, just in case na ikaw ay tanggalin, Menardo Guevara, expose mo na sila. Para ma-redeem mo yung sarili mo naman sa taong bayan, ilang taon ka nagserbisyo sa isang adik. Papatawarin ka lang namin na naging kasangkapan ka ng adik kapag expose mo sila. At ngayon, di ba, expose mo rin na pinipigilan ka ni Tamba, ni Lisa Tanas, pinipigilan nyo ang Korte Suprema na i-present nyo si Kimbo at ang si Tamba at lahat dyan sa Committee on Appropriations para magpaliwanag sa Supreme Court dun sa oral argument sa April, first week ng April. Di ba? Yan, i-booking mo lahat yan. Katulad dito, may nag-post galing ito kay AMP Satire. Oh, pakita ko lang sa inyo, hindi pa nakita. Russia, ano sabi ng Russia? ICC has no power over us. Okay, sabi ng Israel, baseless anti-Semitic act. Sa Philippines, thank you AMP Fire. Ano? AMP Satire. Ano sabi niya? Philippines priority delivery. Kaya galit na galit sila. Ilan yan, oh? 1.5 shares at talagang, actually, ang ating Facebook ngayon, kumakabog sa banga. Kaka-check ko lang, we're like 29 total in 30 days. 29 million views. Sa Facebook pa lang yan, wala pa yung TikTok, wala pa yung Instagram, wala pa yung YouTube. Kaya galit na galit sila saan. Kaya anong sabi ko? Manindigan, panagutin si Marcos Jr. Oh, panagutin, sinabi ko ang gurgurin. Maraming ibig sabihin ng gurgur kung sinabi ko man yun. Ang gurgur bro dyan. Pwedeng gurgur literal o pwedeng gurgurin sa kanyang pamumuka dyan sa mga pwesto nila. But sinabi ko, panagutin. Bakit? Illegal ang kidnapping na ginawa niya. Well, the word kidnapping at ginamitan ng puwersa, bawal na talaga. So, kaya sabi ko si Putin ay may warrant of arrest mula sa ICC. Ngunit malinaw na walang jurisdiction ng ICC sa Russia at hindi siya pinagkanulo ng kanyang bayan. Ganito rin ang sitwasyon ng Israel na tinawag ang mga paratang sa kanila bilang baseless at anti-Semitic. Ngunit sa Pilipinas, ang Marcos administration bangag mismo ang nagpasimula ng isang malupit na hakbang upang i-deliver ang ulo ni Pangulong Duterte o kinidnap si PRRD at ialay sa ICC. Special delivery at hindi katanggap-tanggap para sa buong Pilipino. Hindi natin dapat palampasin ang ganitong klaseng pang-aabuso at pagtataksil ng adictos Marcos Jr. Ang Pilipino ay may karapatang ipaglaban ng karapatan ni PRRD at buong bayan laban sa ICC na walang kapangyarihan at jurisdiction sa Pilipinas. Dapat tayo ay magsama-sama upang ipakita ang ating mga suporta kay PRRD at labanan ang pagkidnap sa kanya ng mga bangag. Asa ng inciting doon? Ha? Santiago, nasa ng inciting doon? Sige nga, ang dami yung mga post natin, ang dami sa Kadapawan, ayan ang dami na nag-aalsa, nag-rally yung mga tao. Ayan grabe. Sunod-sunod yan. Simula pa lang yan. For sure, lalabas at lalabas ang tao. Kaya nga nagbigay sila ng memorandum sa AFP, sa lahat ng mga sakay ng gobyerno na ang mga kapulisan or yung mga AFP, hindi pwedeng mag-comment, like, share, o magbigay ng kanilang saloobin patungkol sa national issues. Imagine yun, lahat kayo ginugurgur ang inyong kalayaan. Well, kung ako pulis, resign na ako. Tangina. Di bali nang magtinda ako ng banana queue. Huwag yun lang patayin ang kalayaan kong magsalita at ang kalayaan ng puso ko na magayag kung ano yung nararamdaman ko para sa sitwasyon ng bayan. Ayan, mga palangga, Pagadian. Ayan, nakita nyo? Okay. Danao City, Cebu. Pinost natin yan. Grabe ang mga tao. Kidapawan. All over. Panabo. Nakita nyo yan. Kaya sinagalit na galit. Walang ganyan. Dahil walang ganyan ang bangag. Surigao. Nakita nyo yung mga tao. Ito yung ito yung responde nila. Right there. Hindi na nakita nila na kinidnap ang kanilang presidenteng nagbigay sa kanila ng peace of mind. Diba? Nagbigay sa kanila ng kalsadang hindi matatakot sa mga adictus benedictus, mga palangga. Sambuanga. Kaya sila galit kay Maharlika. Kaya gusto ko ipagurgur. Gusto ko ipadukot ng mga jutang genimes na yan. Yun lang yun, mga kababayan. Yun lang ang gusto nilang mangyari sa atin. Hair follicle pati si Torre, sabi ni Rebecca Ogata. Kaya ginigising ko kayo. Yung Jean, ano pangalan ng spokesperson ni Torre? Ni Marbil? Dina-justify nila. Ulit-ulitin natin ni Marbil na ang pagsisingot ng pulburon is a way of someone, of a person, o isang empleyado na kailangan niyang maggising, dilat ang mata para makapagtrabaho. At sinabi nitong PNP na mayroong may economical benefits para sa mga taong sumisingot ang pulburon o yung binagbabawal na D. Hindi pa kayo gising? Imagine nyo, ang paggamit ay mayroong economical benefit
para sa gumagamit. Well, totoo naman, economical benefit sa mga pusher dahil kumikita sila ng pera. Economical benefit, pero yung economy, well, it's illegal. Bawal na pulburon yun. Okay. Hindi natin alam yung mga balita na yan, mga palangga. So, i-clarify pa natin kung ano nangyayari doon sa Dahig kasi maaga pa ngayon doon. Hindi rin tayo basta-basta nagpapaniwala dito dahil yung, tandaan nyo, yung bangag na presidente at si Lisa Tanas nagtatanim fake news niyan. Okay? Sabi ni Maria Irene. Okay, sabi ni Maria Irene, hindi ka pwedeng mamatay, ma'am. Hindi tayo mamamatay kapag hindi tayo, healthy naman ako palangga, may BP is okay. My vital signs are okay. So, hindi naman tayo matitigi kung hindi tayo titigiin, di ba? So, yun lang yun. Ana, thank you so much. Ana, you say thank you. Si Orium Gold, Miss Maharlika, we fully support you. Pang-coffee mo para magkaroon ka ng lakas, darating din ang oras nila, lalo na si Uling. Sabi niya, panalangin ko na magising na ang mga kababayan natin. Yes, thank you palangga, Ferdy. Thank you so much. Salamat po ma'am sa information, sabi ni Ching Official. Si Antonio Arriba, thank you very much sa inyong mga pagpalangga. Maga, ayan, pabili na pang gamot sa ubo. Hindi pa gumagana yung ubo ko palangga, pero I'm okay, 100% okay. Si Maria, maliban nandito sa ubo na yan, baka dahil kain si palangga niya ng matamis. Pero konti na lang tamis na kinakain ko. Si Ruby, thank you. Ayun, sinabi ko na pala. Yeah, pakakarating kayo pa Pangulo to. Just in case na makarating tayo ng Netherlands. Alright? So, you'll never know. Baka mamaya nandun ako sa loob ng ICC. Baka nililitis na rin ako. Di ba? You'll never know. Baka nasunod na rin ako ng ICC. Okay lang daw magpulburon, sabi ni Marbil. Ayun na nga. Sabi ni Troll Buster, yun ang sabi ni Marbil. Okay, sabi ni... Okay. Ed, good job. Takot sila, nakasuhan ka. Sabi ni Larian. So, no, actually, kinasuhan na nila ako. So, sa mga kakilala pa sa akin, 4 po yung kaso, lahat defamation dito sa California. Doon sa nagtatanong bakit ako nakasuhan? Kasi civil cases yung kinaso nila sa akin. Pag criminal, kasi jurisdictional yan, so dapat nasa Pilipinas, di ba, naganap yung krimen. Wala naman akong kriminal na nagawa. Ang sinasabi ko lang na sila ay mga addictos. Ayun, dun, sa pagiging addict ni Bangag, wala pa silang kaso. At pagiging kidnapper ni Lisa, yun yung pinaka-moment ko para pag-usapan tayo ng international. Akalain nyo, sisikat ng Pilipinas. Dahil may isang vlogger, may isang Maharlika na dating supporter nila na nanindigan at sinabi sa buong mundo na addict si Marcos Jr. at si Lisa ay kidnapper. Paulit-ulit pa yan sinasabi. Wala ngang allegedly yan. Dahil meron tayong ebidensya mismo na galing doon sa biktima nila. At nandoon ngayon sa Belgium, kaya nabigyan ng, nabigyan ng protection. Nabigyan ng asylum visa dahil sa pagigipit sa kanya ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr. sa mga fabricated crimes. So ba tayo matatakot kung nagsasabi tayo ganito katotohanan? Talaga bang mabubuhay na lang kayo dahil takot kayo dahil mga kalaban nyo naka-uniforme? From now on, huwag kayo matakot sa naka-uniforme. Nakita nyo si Kitty Duterte kung paano niya sa protection ang tatay niya at saka yung lawyer. Yung lawyer na kasama ni Pangulong Duterte, ano pangalan nun? Hindi si Midaldea, yung si ES yung isa, I forgot. Ano pangalan ng lawyer niya? Nakalimutan ko yung pangalan. Okay? Ipa-drug test si Lisa Tanas. Pila? Si Andy, okay, thank you Andy. Napuno na kami sa Addictos Benedictos. Naniniwala kami sa expose mo, Miss Maharlika. Attorney Belgra, yeah, thank you. Si Attorney Belgra, tama, di ba? Nakita mo yung si Kitty, ano yun instinct yun ng tao. Ang matapang talaga na tao. Kasi alam mo, may marami akong mga naging kaibigan, no? May mga trouble din ako na pinasok nung college days, high school, elementary, madalas nagsasabunutan ng bata. Alam mo, ang tunay na matapang at tunay na may pagmamahal sa kaibigan o sa kapwa. Kapag ganyan, makikita mo kay Kitty Duterte kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya nung bata ako. Kahit na hindi ko kaano-ano, kapag naagrabyado, dapat na ganun ko na yun eh. Dapat yung kinumo ko, nakapasok sa baba ni Uling. Di ba? Makita mo yung tapang ng bata, talagang grabe yung kanyang instinct to protect her dad, to protect yung mga taong nagsusuporta sa kanya o nagmamahal sa kanila. Nakita niyo yung ginagawa nila? Guy, nakaitim. Sabi ni Ruth, ano yun Ruth? Guy na nakaitim, bilan lang hinatak na inilayo kay tatay nung sinabi niyang you can kill me, delikado siya. Yes! Ano yun? A security aid ni Pangulong Duterte. Ayun nga, hinatak nila eh. Di ba? Ang dami talagang harassment na ginagawa nila palangga. So ngayon, binabato nila ngayon sa atin. Cotton Fin, Stand United Filipinos. Thank you palangga. Stand United Filipinos, our senior citizen neighbors from Cebu who lives in Dallas flew to The Hague today to support PRRD. Wow, thank you very much. Ang dami nag-message sa akin kahit dito sa LA. Yan palangga ako, nasabi niya, palangga, pupunta ba tayo sa The Hague? Sabi ko, I'll think about it palangga kasi, may challenge din tayo sa buhay. But ganun pa man, yun na lang muna, huwag kayong sumuko, huwag yung bitawan ng Pangulong Duterte. Huwag yung bitawan ang inyong bayang Pilipinas. Dahil wala naman kayong ibang pupuntahan eh.
Lalo na yung mga walang visa sa ibang bansa, yung mga walang kakayahang tumakas katulad ng mga politikong tumakas sa kahirapan, katulad ng mga politikong mga kawatan dyan. Kayo yung kawawa. Kayo mga police, mga AFP, kayo ang number 1 kawawa. Nandiyan kayo sa initan, lumalaban kayo sa mga NPA. Yung pala, kasabot na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. ang mga NPA. Di ba nandiyan kayo to protect and serve the people? Bago ako magpaalam, to protect and serve the people and protect and ensure the soberanya. Ngayong kahapon, pinatunayan ninyo na wala nang silbi ang pagiging pulis nyo at ang pagiging sundalo nyo. Why? Ang motto nyo ay, ang mga police help and protect. Anong hindi tinulungan nila? ICC, Banyaga, help and protect. Kinidnap nyo Pangulong Duterte. Protect the soberanya. Oh, pinagkanulo nyo na yung kapwa nyo Pilipino sa Pilipinas, ay sa Pilipinas, ay sa ibang lahi. And now, yung soberanya, wala na kayong soberanya, wala na kayong what is soberanya in Tagalog? Yung ating, meron tayong sariling justice system. May inisip akong word, hindi ko lang maisip. But anyway, mga kababayan, dahil kayo ay sinurrender nyo na ang inyong soberanya sa ibang lahi, ibig sabihin wala na tayong justice system na gumagana the moment na binayolate nyo ang legal constitutional rights ng Pangulo na hindi dapat siya basta-basta pinadala doon, dapat dumaan sa tamang proseso sa ating local court or dumaan sa local or judicial process. Yan ang katotohanan. So anyway, I hope panindigan kayo at patuloy nyo yung laban. Nandito ako kahit na iiga-iga ang lola ninyo, patuloy pa rin. Hanggat kaya kong umupo dito, tumayo, magdakdak, hindi ko natin titigilan. At doon sa NBI, lahat na kayo, lahat kayo ng mga bangag, jutang din na ninyo, huwag nyo akong sinisindak-sindak. I-file mo na. Putangin na ka, i-file mo na yung makipag-ugnayan ka na dali kay Trump. Tangin na nyo, NBI. Dali, sinabi nyo rin yan ng July, mga duwag, mga talawan, mga supot. Goodbye, mga supot ng NBI, mga duwag. Sa mga palangga ko, thank you so much. Tuloy ang laban.